Isang umaga, naiinis na nahampas ni Rico ang manibela ng kanyang kotse. Dahil kung kailan siya nagmamadali, ay saka naman siya naflatan ng gulong. Tinawagan niya ang driver na si Mang Nestor. Ngunit kung hihintayin niya pa ito, ay malilit na siya sa trabaho. Wala siyang choice kundi ang sumakay ng LRT para mapabilis ang biyahe. Dahil first time niyang sumakay, kaya nahirapan siya, lalo na't umaga at siksikan. Ayaw man niyang tumayo, ngunit wala naman siya magawa dahil lahat ng upuan ay may nakaupo na. Halos mapamura siya sa inis, nang sari-sari mga amoy ang kanya naaamoy sa mga katabing pasahero. Ngunit ang mas lalo niyang kinainis ay nang may magpasabog ng masamang amoy na halos ikaduwal niya. Shit, kapag minamalas nga naman talaga. Usal niya sa kanyang sarili, ngunit nawala ang inis na yon nang may sumakay na bagong pasahero at katabi niya na ito ngayon. For the first time, ngayon lamang siya humanga sa isang babae. Sa edad niyang 35 ay single pa rin siya at never pa siya nagkaka-girlfriend. Pihikan kasi siya sa mga babae. Ang gusto niya ay katulad ng kanyang mama ang kanyang mapapangasawa. Mapagmahal na asawa at ina sa kanilang magkapatid at bukod roon may malasakit sa kanilang pamilya. Samantala, napansin naman ni Mia na kanina pa sa kanya nakatingin ang lalaking katabi. Sa tingin naman niya ay hindi ito masamang tao. Naisip niya na baka nagagandahan lamang ito sa kanya, bagay na totoo naman. Hindi man siya katangkaran, ngunit nag-uumapaw naman ang kanyang kagandahan at kaseksihan. Napukaw ang kanyang malalim na pag-iisip nang tumikhim ang lalaking katabi na nakasimangot niya itong tinignan. Bakit, may kailangan ka ba? Nakasimangot niyang tanong sa lalaki. Hi, I'm Rico Fontebella. And you are? Sorry sir, pero hindi ako nakikipagkilala sa mga taong hindi ko naman kilala. At isa pa ay nakasabay ko lamang dito sa LRT. Pagtataray pa niya sa lalaki. Don't worry miss, mabait akong tao. Mapagkakatiwalaan mo ko. Saka mali mo, hindi ito ang una't huli nating pagkikita. Natawa siya bigla sa lalaki dahil joker pala ito. Asa ka pa? Naunang bumaba sa kanya ang lalaki, ngunit bago ito umalis ay nginitian siya nito ng ubod ng lapad. See you tomorrow, Miss Beautiful. Bulong nito sa kanya, napairap na lamang siya sa lalaki. Siya si Mia Lozano, 25 years old, single at ulilalubo sa mga magulang. May mag-anak na kumupkup sa kanya pero hindi naman maganda ang trato nito sa kanya, maging ng mga anak nito. Pero kahit ganon ay mahal niya ang pamilyang yon at gagawin niya ang lahat para mahalin din siya ng pamilyang kinikilala. Habang abala sa pagtitipa ng laptop si Rico, ay pumasok ang kanyang kaibigan na si William. Balita ko, bad trip ka ngayong araw. Totoo ba? Yes, kanina. Pero hindi na ngayon, pare. Dahil may nakilala akong isa napakagandang anghel. Nakangiti niya pang kwento sa kaibigan. Anghel talaga? Natatawan tanong ni William sa kanya. Oo pre, gusto ko ulit siya makita at makasabay sa LRT. Don't tell me, nasasakay ka ulit bukas doon. Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. Why not? Ang sarap kaya, nakaka-enjoy. At bukod doon, hindi nakaka-stress sa traffic. Yun ba talaga ang dahilan? O gusto mo lang talaga magkita ang anghel na tinutukoy mo? Wika nito na may kasamang panunukso. Pareho? Tugon niya sabay tawa na mahina. Samantala, malayo pa lamang si Mia ay naririnig na niya ang pagbubunganga ng inay Marisa niya. Tulad ng dati ay nag-aaway naman ang mag-asawa. Binilisan niya ang paglalakad. Nang makapasok siya ng bahay, ay siya naman ang binungangaan ng inay Marisa niya. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Matalim ang mga matang tanong nito sa kanya. Nag-extra po ako, Nay. Bakit po? May problema po ba? Nagtatanong ka pa kung may problema? Galit nitong balik tanong sa kanya. Sabay kaladkad sa kanya patungong kusina. Nang makarating sila ng kusina, ay isinubsob siya nito sa lagayan ng bigasan nila na wala ng laman. Alam mo naman na wala na tayong bigas, kahapon pa. Tapos umalis ka nang hindi man lang nag-iiwan ng pera? Alam mo ba, nang dahil dyan sa katangahan mo, ay pumasok sa eskwelahan si Manilyn na hindi nag-aalmusal. Pasensya na po, Nay. Mamaya ko pa po kasi makukuha ang sahod ko kay Aling Bebeng eh. Kaya napilitan po akong mag-extra kagabi sa bar na pag-aari po ni Tanya. Bakit extra lang? Magtrabaho ka na doon. Tapos magpatibol ka sa mayayamang lalaki para malaki ang kitain mo. Nay, hindi po ako mababang uri ng babae para gawin ko yon. Pag-waitress po ang pinasa ko doon at hindi ang magpatibol sa kung sino-sino mga lalaki. Gaga, hindi ka magkakapera kung paiiralin mo yung pride mo. Saka pwede ba, Mia? Tigilan mo na nga yung pag-iinarte mo?
Hindi bagay sa'yo. Napaiyak na lamang siya sa klase ng pagtrato nito sa kanya. Kahit na ginagawa naman niya ang lahat para mapalapit rito. Ngunit sadya malayo talaga ang loob sa kanya ng inay Marisa niya. Sa bagay, hindi naman siya nito kaano-ano. Huwag mo akong iiyakan, Mia. Dahil lalong nag-iinit ang ulo ko sa'yo. Ang maganda mong gawin, pumunta ka ng tindahan. Bumili ka ng makakain natin at tanghali na. Muling bulyaw nito, sabay pa to sa kanya na lalagyan ng bigas na walang laman. Opo, Nay. Bilisan mo, gutom na kami. Pahabol pa nito sa kanya. Dali-dali siyang tumalima at nagtungo ng tindahan para bumili ng bigas at delata. Mabuti na lamang at nakapag-extra siya sa bar ni Tanya kahit papano ay may kinita na siya. Kaagad siya nagsaing. Habang hinihintay niyang maluto ang sinaing ay naglinis muna siya ng bahay. Patapos na siya maglinis nang mapansin niya nakatingin na naman sa kanya ang itay Ramil niya. Kung minsan nga ay nakakaramdam siya ng pagkailang sa klase ng tingin nito na para ba may pagnanasa. Oo, hindi ito katulad ng inay Marisa niya na panay sermon. Ngunit hindi naman ibig sabihin nun na itinuturing na siya nitong anak. Ayaw niyang pag-isipan ng hindi maganda ang itay Ramil niya. Ngunit anong magagawa niya kung yun ang nararamdaman niya? Nang matapos siya maglinis, ay sakto naman naluto na ang sinaing niya. Mabilis niyang inihanda ang hapagkainan, saka tinawag ang mga magulang para kumain. Akala ko ba nakapag-extra ka sa bar ni Tanya kagabi? Pero bakit sardinas ang ulam natin ngayon? Reklamo ng inay Marisa niya. Pasensya na po, Nay. Maliit lang naman po ang kinita ko doon kagabi. Sakto lang po na pangkain natin ngayong araw at pamasahe ko po mamaya. Puro ka na lang pasensya. Tama na nga yan, Marisa. Kaya aga-aga, bibig mo lang maririnig sa iskinitang to. Kaysa mag-inarte ka dyan, kumain ka na lang. Sabat ng itay Ramil niya sa kanilang pag-uusap. Samantala, kinabukasan, sa halip na gumamit ng sasakyan ay pinili ni Rico ang mag-commute. Kahit na hindi siya sanay sumakay sa LRT, ay tiniis niya para lamang makita ang babae. At dininig naman ng langit ang hiling niya. Hi, good morning. Bati niya kaagad sa babae, ngunit sinimangutan lamang siya nito. Alam mo ba na nakakapangit kapag nakasimangot ng umaga? Biro niya sa babae. Pwede ba, mister? Wala ko sa mood na makipag-usap sa'yo. Dahil unang-una, hindi kita kilala. Pangalawa, ang dami ko ng problema kaya huwag ka nang dumagdag pa. I'm sorry, gusto lang naman kitang pangitiin. Hingin pa umanhin niya rito. Bagamat hindi siya pinapansin ng babae, sa tingin niya ay may pagkasuplada talaga ito. Pero hindi siya sumuko. Tinuloy pa rin niya ang planong pagkikipagkaibigan dito. Araw-araw siya nagtitiis sa pagsasakay sa LRT para lamang makasabay ito, ngunit katulad ng mga nakarang araw ay hindi pa rin siya nito pinapansin. Ngunit siya si Rico at wala siyang sinusukuan na kahit anong laban. Mag-iisang buwan na rin siya sumasakay ng LRT at nakakasabay ang babae. Ngunit tulad ng dati ay hindi pa rin siya nito kinakausap. Ningitian nga ay hindi nito magawa. Isang araw, sa halip na pumasok siya sa trabaho ay sinundan niya ang babae kung saan ito nakatira. Napag-alaman niya na nakatira pala ito sa isang squatters area sa Navotas. Ako mga alis na sana siya nang bigla na lamang sumulpot sa harapan niya ang babae habang masama ang tingin nito sa kanya. Hindi ko alam na bukod pala sa makulit ka, ay stalker na kita ngayon. Sorry, gusto ko lang naman malaman kung saan ka nakatira. Please, huwag ka magalit sa akin. Ang gusto ko lang naman talaga ay makilala ka at maging kaibigan. Sige na nga, dahil makulit ka. Mia pala. Saka nito iniabot sa kanya ang isa nitong kamay na kagad naman niyang tinanggap. Rico, nakangiti niyang pagpapakilala dito. Ang saya-saya niya dahil sa wakas magkaibigan na silang dalawa. At hindi naman pala ito suplada tulad ng tingin niya rito. Simula nga nun ay naging magkaibigan silang dalawa ni Mia. Nalaman niya mula sa dalaga na hindi pala nito tunay na pamilya ang kasama sa bahay. Nakaramdam siya ng awa para sa dalaga. Lalo na nang ikwento nito sa kanya ang hindi magandang pagtrato ng kinikilalang pamilya. Lalo na ang inainahan nito. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ito at nagtagumpay naman siya. Hanggang sa niligawan niya ang dalaga. Ngunit kaagad nitong tinanggihan ang pag-ibig niya. Bakit naman, Mia? Hindi mo ba ako gusto? Malungkot niyang tanong sa dalaga. Hindi ko alam, Rico. Saka hindi pa ako handang makipagrelasyon. Dahil isa lang ang gusto ko ngayon, ang matulungan sila inay. Tutulungan kita kung yan ang inaalala mo. Lahat ng mahal mo ay mamahalin ko din. Tanggapin mo lamang ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo.
Ayaw kitang paasahin sa wala, Rico. Kaya mas mabuti pang kalimutan mo na kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin. Maging magkaibigan na lamang tayo. Kahit binasted siya ng dalaga, ay tinuloy pa rin niya ang panliligaw rito. Samantala, isang gabi nagising si Mia nang marinig ang mga yabag na papalapit sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niya nakatayo ang Itay Ramil niya malapit sa may pinto. Bakit po tay? May kailangan po ba kayo sa akin? Sa wakas, masusolo na rin kita, Mia. Wika nito sabay tawa na parang wala sa sarili. Dahilan para makaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili. At nang makalapit ito, ay kaagad siya nitong sinungaban ng halik sa mga labi. Ngunit mabilis niyang iniiwas ang mukha niya rito. Sa gulat niya, ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito na kinaaray niya. Pwede ba, Mia? Huwag ka na nga mag-inarte. Total, magugustuhan mo din naman ang gagawin natin. Wika nito sa nanlilisik ng mga mata. Huwag niyong gawin sa akin to, tay. Anak niyo ako. Umiiyak niyang pakiusap rito. Gaga, hindi kita anak. At saka panahon na para maging akin ka. Parang awa niyo na po, tay. Huwag niyo po akong gagawa ng masama. Dahil kayo po ang tinuturing kong ama. Mahal na mahal ko po kayo nila nanay at ang kapatid ko. Umiiyak niyang pakiusap rito, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Marahas nitong pinunit ang suot niyang damit. At pagkatapos ay para itong hayok na sinungaban siya ng halik. Habang siya naman ay patuloy pa rin na umiiyak at nagmamakaawa sa Itay Ramil niya. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iyak ay hindi ito natinag sa ginagawa. Nang biglang pumukas ang pintuan at mula roon ay ilawa ang Inay Marisa niya. Mga hayop kayo? Sigaw nito sa kanila habang pinagsusuntok nito ang Itay Ramil niya. Ano ba, Marisa? Tumigil ka nga. Wala akong kasalanan. Siyang nauna dahil inakit niya ako. Lalaki lamang ako na madaling madarang. Pagsisinungaling nito sa Inay Marisa niya. Huwag po kayo maniwala sa kanya, Nay, dahil nagsisinungaling po si Itay. Wika niya sa inay niya na parang ipinagtatanggol ang sarili. Ngunit sa gulat niya ay siya naman ang sinugod ng Inay Marisa niya at walang sabi-sabing sinabunutan siya nito. Napaiyak na lamang siya sa lakas ng pagkakasabunot nito sa kanya. At nang hindi pa ito makontento ay kaliwat kanan naman siya nitong pinagsasampal. Wala kang utang na loob. Lumayas ka sa pamamahay ko, layas! Sigaw nito sa galit na boses. Hindi siya makapaniwala na pinapalayas na siya ng kinikilala niyang ina. At masakit yon para sa kanya dahil mahal niya ito. Gusto ko bukas pagising ko, wala ka na. Dahil sa oras na makita pa kita, ako mismo ang magdadala sa'yo kung saan kita nakita. Galit na wika nito sa kanya. Napahagulgol na lamang siya nang iwan siya ng mag-asawa sa kwarto niya. Mahal niya ang kinikilalang mga magulang at kahit anong mangyari ay hinding-hindi niya iiwan ang mga ito. Tumayo siya para ayusin ang sarili. Hindi niya inaasahan na pagtatangkaan siya ng masama ng Itay Ramil niya. Gustuhin man niyang magalit rito ay hindi niya magawa dahil mahal niya ito bilang isang tunay na ama. At idagdag pa na malaki ang utang na loob niya sa mag-asawa. Samantala, sa kwarto ng mag-asawang Marisa at Ramil ay todo suyo ang lalaki sa asawa niya. Sorry na, huwag ka na magalit sa akin. Sabay halik sa batok ni Marisa. Alam mo namang hindi kita matitiis dahil mahal kita. Pero kailangan na talaga mawala sa bahay na to si Mia bago ka patuluyang mademonyo sa kanya. Huwag mo siyang paalisin dito, Marisa. Dahil mapapakinabangan pa natin siya. Sabay ngisi nito kay Marisa. Paano? Maganda si Mia at yan ang gagamitin nating alas para magkapera tayo ng limpak-limpak. Nagkatinginan ang mag-asawa at nag-usap ang kanilang mga mata. Kinabukasan, napansin ni Rico na tahimik si Mia at namumugto ang mga mata nito bagay na kinakabahala niya. May nangyari ba sa'yo, Mia? Tanong niya sa dalaga habang hawak niya ang isang pisngi nito. Sa halip na sagutin niya ito ay napasandal ito sa balikat niya at narinig niya ang mahina nitong pag-iyak. Nayakap na lamang niya ang dalaga. Alam niyang kahit hindi nito sabihin sa kanya ay may problema itong kinakaharap ngayon. Pagkababa ng dalaga ay sumabay na siya rito. Kung may problema ka, pwede natin pag-usapan. Makikinig ako sa'yo. Wika niya rito. Niyaya niyang magkape ang dalaga na kaagad naman itong pinaunlakan. Habang hinihintay nila ang kanilang order, ay siya na ang unang nagsalita. Ano bang problema, Mia? Sabihin mo sa akin, makikinig ako sa'yo. Untag niya sa dalaga. Ang sakit lang kasi, Rico, dahil yung kinikilala kong ama ay kamuntik pa akong gahasahin. Gusto kong magalit pero hindi ko naman magawa dahil totoong ama na ang turing ko sa kanya.
umiiyak nitong saad sa kanya. Ano? Nagawa yun sa'yo ng ama-amahan mo? Nakaramdam siya ng galit para sa kinikilalang ama ng dalaga. Napakawalang puso nitong tao. Oo, mabuti na lang at dumating si inay. Yun nga lang, binaligtad ni itay ang pangyayari. Pinalabas niyang inakit ko siya at sa galit ni inay ay pinalayas niya ako. Napakawalang hiya ng ama-amahan mo, maging ng inay mo. Kung wala kang mapuntahan, Mia, pwede ka sa aking kondo. Malaki yon. At mag-isa lamang ako doon. Don't worry, safe ka doon. Gustuhin ko man pero hindi pwede dahil ayoko silang iwan. Dahil sila na lamang ang mga magulang ko. Pero salamat sa alok mo, Rico. Ano? Ayaw mong umalis sa kanila? Pinapaalis ka na nga, di ba? Hindi niya napigilan ang mapataas ang boses dahil sa sinabi ng dalaga. Oo, Rico, dahil mahal ko sila. Sabihin mo ng tanga ko, pero hindi ko sila magagawang iwan dahil pamilya ko sila. So anong gusto mo? Ang tuluyang kamahalin ng walang hiya mong ama-amahan? Hindi ito nakakibo sa tinuran niya, bagkus umiyak na lamang ito. Pagkatapos nila magkape, ay inihatid niya ito sa tahian ng mga damit, kung saan ito nagtatrabaho. Susunduin kita mamaya, hintayin mo ako dito ha? Wika niya sa dalaga. Huwag na, maabala pa kita. Pagtanggi niya sa kanya. Hindi ka abala sa akin. Hayaan mo lang ako, Mia. Masaya ako sa ginagawa ko. Sige, ikaw ang bahala. Thank you. Nakangiti sila naghiwalay ni Mia. Kinahapunan nga, pagkagaling ng trabaho ay sinundo niya si Mia. Niyaya muna niya mag-dinner sa resto na pag-aari nila ang dalaga na kaagad naman itong pinaunlakan. Nag-take out na rin siya para sa mga magulang nito na pinagpasalamat sa kanya ng dalaga. Salamat dito, Rico. Tiyak na matutuwa si na inay dahil makakakain na sila ng masarap. Sa totoo lang ay naiinis siya kay Mia dahil kahit hindi maganda ang trato ng kinikilalang mga magulang ay iniisip pa rin ito ng dalaga. Kung siya lang ang masusunod ay ayaw na sana niyang pabalikin pa doon si Mia dahil baka may gawin na namang hindi maganda rito ang walang hiya nitong ama-amahan. Ngunit wala naman siya magawa dahil mahal nito ang mga kinikilalang magulang. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala para sa dalaga. Pagkarating nila ng bahay nila Mia, ay pinapasok siya nito sa loob. Napansin niyang masama ang tingin na pinupukol sa kanya ng ama-amahan nito. Sino lalaking yan, Mia? Tanong nito sa dalaga habang sa kanya nakatingin. Kaibigan ko po, Tay Rico. Magpapakilala nito sa kanya, ngunit tinapunan lamang siya nito ng masamang tingin. Sa susunod, huwag kang sasama sa lalaking yan, dahil hindi pwede. Dahil sa kanya narinig mula rito, ay tumayo siya at hinarap ang matandang lalaki. Para ano? Para magawa mo na masama si Mia? Ito ang tatandaan nyo. Sa oras na pagtangkaan nyo pa ulit si Mia, I swear, ipapakulong ko kayo. Nanggigigil niyang banta sa matandang lalaki. Abat ang kapal na mukha ang pagsalitaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, nandito ka ngayon sa bahay ko. Tugon nito sa kanya na mas lalong sumama ang tingin. Hindi ko nakakalimutan. Pero ito rin ang tatandaan nyo. Kaya kong bilhin ang teritoryong sinasabi nyo. Ako mang susuntukin sana siya ng matandang lalaki nang pumagitna sa kanila si Mia. Tama na po, Tay. Sige na, Rico, umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Salamat sa mga pagkain. Hinatid siya nito hanggang labasan. Pasensya ka na sa inasal ng itay sa'yo. Ako nang humihingi ng sorry para sa kanya. Wala yon, Mia. Pero sa oras na may gawin ulit siya sa'yo, tawagan mo kaagad ako. At darating ako para iligtas ka. Salamat, Rico. Napakabuti mong kaibigan. O siya, sige na. Umuwi ka na. Gabi na. Salamat ulit. Lumipas ang ilang buwan na naging tahimik ang buhay ni Mia. Hindi na rin siya madalas pagalitan ni Aling Marisa. Maging ang itay Ramil niya ay naging mabait na rin sa kanya. Bagay na pinagtaka niya. Ang akala niya ay nagbago na ang mga ito at tanggap na siya bilang anak. Yun pala ay may pinaplano ang mag-asawa laban sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ng inay niya dahil may mahalaga raw silang pag-uusapan. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin, Nay? Hindi na malingid sa iyong kaalaman na masyadong mahirap ang buhay natin, Mia. Matanda na kami ng itay mo, kaya sana naman bago kami mamatay ay maranasan muna namin ang kaginhawaan habang buhay pa kami. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Diretsuhin niyo na po ako. Naghahanap ng mapapangasawa ang boss ng itay Ramil mo. At isa ka sa mga pagpipilian niya bilang asawa niya. Ano po? Bakit kasama ako? Kailangan naman ng kapatid mo. Kung totoo mo kami mahal, bilang mga magulang mo, ipapayag ka. Dahil para ito sa ikagaganda ng buhay natin. Ayaw mo nun?
Hindi ka na maghihirap pa sa pagtatrabaho. Dahil magiging mayaman ka na kapag ikaw ang napili ng boss ng itay mo. Natulungan mo na kami, yumaman ka pa. Gamitan mo ang utak mo, Mia, wag ang puso. Hindi siya nakakibo sa winika ni Aling Marisa. Naiwan siya naguguluhan. Ilang araw din niya itong pinag-isipan. Sa huli ay nakapagdesisyon siya na pumayag na lamang sa gusto ng mga magulang niya. Ipinakilala siya ng itay Ramil niya sa boss nito. At nagulat siya nang sabihin nitong siya ang napili nitong maging asawa. Mukha namang mabait ang boss ng itay Ramil niya na si Sandro Fontebella. Ang akala niya ay tanggap na niya ang magiging kapalaran, ngunit hindi pa pala dahil may parte ng puso niya ang nasasaktan. Kinagabihan, nagpasya siyang puntahan si Rico sa kondo nito. Nagulat pa nga ito nang makita siya. Kagad niya itong niyakap habang umiiyak. Ano nangyari sa'yo, Mia? May ginawa ba sila sa'yo? Nag-aalala nitong tanong. Gusto nila akong ipakasal sa boss ni Itay Ramil. Sumbong niya kay Rico. Ano? Bumitiw siya sa pagkakayakap sa binata saka ito hinarap habang umiiyak pa rin. Tinitigan niya ang gwapo nitong muka na wala sa loob niyang hinalikan ang mga labi nito. Nakaagad naman tinugon ni Rico. Ilang sandali pa ay naramdaman na lamang niya ang paglapat ng likuran niya sa mahabang sofa. Hindi siya nagsisisi na ibinigay niya sa binata ang katawan dahil mahal niya ito. Oo, mahal niya si Rico kahit hindi niya maamin rito ang tunay niyang nararamdaman. Masaya siyang kay Rico niya ibinigay ang pagkababae na ilang taon niya nang iningatan. Nang lingunin niya ang binata ay mahimbing na itong natutulog. Pinagsawa niya ang mga mata na tinignan ang mukha nito. Dahil malabong magkita pa ulit sila, babaunin niya masayang alaala ang masayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Hindi na siya natulog pa, hinintay na lamang niya na mag-umaga. Saka umalis ng kondo ng binata, ngunit bago yon ay nag-iwan muna siya rito ng sulat. Paalam Rico, mahal na mahal kita. Bulong niya sa binata bago dinampian ng halik ang mga labi nito. Kinaumagahan, nang magising si Rico ay wala na sa tabi niya si Mia. Tinawag niya ang dalaga, ngunit katahimikan lamang ang naririnig niya. Tatayo na sana siya nang makita ang maliit na papel na nakapatong sa tabi ng lampshade. Kinuha niya yon at binasa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Rico, dahil nakilala kita. Pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal. Patawarin mo ako kung hindi ko nasuklian. Ngunit masaya ako na sa iyo ko ibinigay ang aking sarili. Babaunin ko tong masayang alaala. Sana pagkakita nating muli ay masaya ka na sa piling ng babaeng karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Mag-iingat ka lagi. Hindi mo na kailangang magtiis pa sumakay ng LRT araw-araw para lang makasabay ako sa umaga. Niyakap na lamang niya ang sulat ng dalaga habang tumutulo ang mga luha niya. Nang mahimasmasan siya, ay dali-dali siya nagbihis para puntahan si Mia sa bahay ng mga magulang nito. Magandang araw po, nandiyan po ba si Mia? Tanong niya sa babaeng may edad na kung hindi siya nagkakamali ay ito ang inay Marisa ng dalaga. Wala dito si Mia, umalis na, kanina pa. Doon na siya titira sa bahay ng mapapangasawa niya. Kaya ikaw, tigilan mo na si Mia dahil may nagmamayari na sa kanya. Padabog siya nitong pinagsaraduhan ng pinto. Malungkot siyang bumalik ng sasakyan habang tahimik na umiiyak. Masakit man, ngunit kailangan na niyang sumuko dahil hindi talaga sila para sa isa't isa ng dalaga. Bumalik na lamang siya sa dating buhay niya nang hindi pa niya nakilala ang dalaga. Isang hapon, tawag galing sa kapatid niya ang natanggap niya. Hello, Olivia, napatawag ka? Bungot ka agad niya sa bunsong kapatid. Kailangan mong umuwi dito sa bahay, kuya. Bakit? Ang papa, nag-uwi siya rito ng babae. Baka sa boses nito ang inis. Ano? Yes, kuya. Ang masama pa roon ay halos kasing edad ko lang yung babae niya. Marahas siya na pabuntong hininga. Hindi siya makapaniwala sa balita na tanggap galing sa kapatid. Okay, uuwi ako dyan bukas na bukas din. Kinabukasan nga ay maaga siyang umalis ng kondo para hindi siya maabutan ng traffic. Pagkarating ng bahay ay kaagad siyang sinalubong ng kapatid na si Olivia. Nasaan ang papa? Tanong kaagad niya sa kapatid. Nasa kwarto niya, pero pababa na rin yon. Kuya, mabuti na lamang at nandito ka na. Ikaw na lang kumausap kay papa kasi hindi siya nakikinig sa akin. Yung babae ni papa, nasaan? Nasa guest room. Ay naku kuya, masama talaga kutob ko dyan sa babaeng yan. Siguro kaya gusto niyang pakasalan si papa para mahututan niya ito ng pera. Baka nga, at yun ang hindi natin papayagan, Olivia. Hindi niya na hinintay pang makababa ang papa niya dahil siya na mismo ang umakyat ng kwarto nito. Malalakas na katok ang ginawa niya. Wala siyang pakialam kung magalit man ito sa kanya.
Makalipas ang ilang minuto ay pinagbuksan din siya nito ng pinto. So, nandito na pala ang panganay kong anak. Hulaan ko kung bakit ka nandito. Ano to nakarating sa akin na may inuwi kang babae? Na halos kasing edad lamang ni Olivia. Anong masama kung kasing edad man siya ng kapatid mo? Oh my God pa, kilabutan ka nga. Parang anak mo na ang babaeng yon, tapos gusto mong maging asawa? So what, kung parang anak ko na siya? Walang batas na nagsabi na bawal akong mag-asawa ng bata. Katwiran sa kanya ng ama niya. Wala nga pa, pero Diyos ko naman, mahiya naman kayo sa amin at sa pamilya ni Mama. Hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-asawang muli. Pero sana naman ay yung kasing edad nyo, hindi yung parang anak mo na. I'm sorry son, gusto ko si Mia at hindi mo ako mapipigilan. Mapait siyang natawa nang marinig ang pangalang binanggit ng papa niya. Hindi niya akalain na magkapangalan pa talaga ang dalawang babae. Kung wala ka nang sasabihin pa, isasara ko na ang pinto. Sunod-sunod na buntong hininga ang ginawa niya habang naglalakad patungong kwarto niya. Nang biglang bumukas ang pinto ng guest room at mula roon ay ilawang isang babae na walang iba kundi si Mia. Sabay pa silang nagkatinginan at parehong nagulat na makita ang isa't isa. Mia? Sambit niya sa pangalan ng dalaga nang makabawi sa pagkagulat. Rico? Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo, Mia. Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Nagulat pa ang dalaga nang sabihin niyang bahay nila. Bahay niyo? Ibig sabihin ikaw ang panganay na anak ni Sandro? Ako nga, Mia. Kung ganon, ikaw ang babaeng inuwi dito ni Papa? Sorry, Rico. Hindi ko alam na ikaw palang anak ni Sandro. Tunay nga napakaliit ng mundo. Yeah, you're right, Mia. Sa lahat ng tao, ay ang papa ko pa talagang sinamahan mo. Bakit, Mia? Dahil ba sa pera? Alam mong hindi totoo yan, Rico. Talaga ba? Kung hindi yan totoo, bakit ang papa ko ang pinili mo? Kahit na ibinigay mo na sa akin ang sarili mo. Dahil bayad na ako sa papa mo, Rico, at wala na akong choice para tumanggi pa. Umiiyak nitong tugon sa kanya. Meron, kung gugustuhin mo. Pero wala kang ginawa, dahil ang totoo ay ginusto mo rin. Sa gulat niya ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Mia. Ang akala ko pa naman, Rico, ay naiintindihan mo ako. Pero hindi pala, dahil katulad ka din ng ibang tao na mapanghusga. Mabilis siya nitong pinagsaraduhan ng pinto. Naiiwan na iiling na lamang ang binata. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minamahal ngayon ay magiging stepmother niya na. Pagsapit ng tanghalian ay sabay-sabay silang kumain. Kitang-kita niya kung paano asikasuhin ng papa niya si Mia. Nakaramdam siya ng selos dahil siya dapat ang nag-aasikaso sa dalaga, hindi ang papa niya. Hindi niya matagalan ang tagpong yon kaya mabilis niyang tinapos ang pagkain. Matagal na siyang hindi naninigarilyo. Pero ngayon ay kailangan niya magbuga ng apoy dahil kung hindi ay sasabog siya sa sobrang galit. Nang maubos niya ang isang stick ng sigarilyo ay nagpasya siyang puntahan si Mia para kausapin. Kumatok siya ngunit walang sumasagot sa kanya. Nang pihitin niya ang doorknob ay hindi naman pala ito nakalak. Nagulat pa siya nang pagpasok niya ay naabutan niya na nagbibihis ang dalaga. Napalunok pa siya na muling mapagmasdan ang kabuuan nito. Mabilis na tinakpan ng dalaga ang katawan nito ngunit maagap niya ito nilapitan at kinabig niya ito. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng dalaga na gustong gusto niya. Ano ba, Rico? Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas nito. Hindi kita bibitawan hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Tinangka muli nitong makawala sa kanya ngunit mabilis niyang inangkin ang mga labi nitong nakaawang. Nung una ay nanlaban ito sa kanya. Ngunit kalaunan ay naramdaman niya ang pagtugon nito sa mga halik niya. Binuhat niya ito habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Samantala, namalayan na lamang ni Mia na nahiga na pala siya ng binata sa kama, habang isa-isa nitong kinakalas sa pagkakabutones ang suot niyang blusa. Ilang sandali pa ay tumambad sa binata ang katawan niya. Mabilis itong pumaibabaw sa kanya habang malayang naglalakbay ang mga palad nito sa katawan niya, na nagdulot ng iba yung init sa kanya. Maliman, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang ibinigay sa binata ang kanyang sarili. Mahal niya ang binata at ito lang ang gusto niyang umangkin sa kanya. Matapos nilang pagsaluhan, ang init ng kanilang mga katawan ay pareho silang tahimik na nakahiga pa rin. Walang may gustong magsalita sa kanilang dalawa. Tanging buntong hininga na lamang ang maririnig sa kwartong yon. Lumabas ka na, Rico. Baka may makakita pa sa'yo at makarating pa sa papa mo.
Sa wakas ay naisang tinig yun ng dalaga. Mas mabuti para malaman niyang akin ka at pag-aari kita. Hindi mo ako naintindihan, Rico. Bayad na ako sa papa mo at wala nang atrasan to. Kung yan ang pinoproblema mo, then babayaran ko siya para makuha na kita sa kanya. Dahil tayo ang totoong nagmamahalan. Aminin mo man sa akin o hindi, alam ko na mahal mo rin ako dahil yun ang nararamdaman ko. Oo, mahal nga kita. Pero mali dahil may niloloko tayong tao. Mabait sa akin ang papa mo at ayoko siya lokohin. May intindihan niya tayo, Mia. Ang mahalaga ay tayong dalawa. Muli niyang hinalikan sa mga labi ang dalaga. Simula noon ay bumalik na ng bahay nila si Rico para makasama ang dalaga. Tuwing gabi ay pumupuslit siya sa kwarto ng dalaga para doon matulog at makatabi ito. Yun ang naging routine nilang dalawa habang walang kaalam-alam si Sandro. Samantala, nagtataka naman si Sandro sa biglaang pagtira ulit sa bahay nila si Rico. Ganong gustong-gusto nito na magsulo. Ngunit hindi na lamang niya yun pinansin dahil mas gusto niya na nasa bahay ang panganay na anak. Bukod doon ay napansin din niya na magkasundo na sina Rico at Mia na labis niyang kinatuwa. Isang umaga, sinadya ni Rico na hindi pumasok para masolo ang dalaga. Niyaya niya itong mamasyal at kumain sa labas. Grabe, busog na busog ako. Naparami ang kinain ko kasi ang sarap ng mga pagkain nila. Hayaan mo, next time babalik tayo dito. Talaga? Gusto ko yan, tapos orderin ko lahat ng mga pagkain nila. Masayang tugon ng dalaga habang inihimas pa ang tiyan na busog. Pagkagaling ng restaurant ay nagtungo sila sa mall para ipag-shopping ang dalaga. Tumanggi ito pero nagpumilit pa rin siya. Ang dami naman nito, Rico, at saka nakakalula ang mga presyo. Walang problema, kahit bilhin pa natin ang lahat ng mga paninda dito. Basta para sa'yo, bibilhin ko. Salamat. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw. Lahat gagawin ko para sa'yo, Mia. Ganyan kita kamahal. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Kinilig naman siya bigla sa narinig. Masaya siya dahil nakilala niya ito at alam niya magiging masaya siya sa piling nito. Nang matapos sila mag-shopping ay ipinasyal pa siya ng binata bago umuwi ng bahay. Nauna na siyang pumasok sa kabahayan, ngunit hinarang siya ni Olivia. Wow, believe naman ako sa kakapalan ng pagmumukha mong babae ka. Hindi lang pala ang papa ko na uto mo, kundi maging ang kuya ko. Hindi, Olivia, mali ka nang iniisip. Oh, talaga lang ha? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka pinag-shopping ng ganyan ng kuya ko. Dahil magkaibigan kaming dalawa, saka siya nagpumilit na bilhin ang lahat ng to. Pagtatanggol niya sa sarili na totoo naman. Oh, talaga ba? O baka naman pati ang kuya ko inaakit mo rin? Bakit, Mia? Kulang pa ba ang binibigay sa'yo ni Papa? Para pati kuya ko'y gamitin mo pa? Hindi ko sila ginagamit. At isa pa, wala akong hinihingi sa Papa mo. Dahil siya nagbibigay sa akin. Malamang dahil naawa sa'yo ang Papa ko. At yun naman ang ginagamit mong pagkakataon para perahan siya. Hindi yan totoo, Olivia. Paanong hindi totoo? Tignan mo nga ang sarili mo. Halos magkasing edad lang tayo. At parang amo mo na ang Papa ko. Eto ang tatandaan mo, Mia. Hindi ako papayag na peperahan mo lang ang papa't kuya ko. Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Sabay pa silang napalingon na magsalita si Rico. Bakit hindi mo tanungin si Mia, kuya, kung anong ginagawa niya sa inyo ng papa? Olivia. Napataas bigla ang boses ni Rico sa kapatid. See? Pati ikaw, kuya, ay nahuhumaling na rin sa babaeng to. Pinauwi kita rito para matulungan mo akong mapaalis si Mia, hindi para kampihan mo siya. Sabay walkout nito, nagkatingin na lamang silang dalawa. Ano kaya kung itigil na natin ang relasyon to, Rico? Dahil maling-mali, masasaktan natin ang papa mo. Mabait sa akin si Sandro, ayoko siyang saktan hanggat maaari. Tama ka, panahon na para malaman ni Papa ang tungkol sa atin dalawa. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Huwag ka matakot, Mia. Nandito lang ako sa likuran mo. Ako ang bahala sa'yo. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa di kalayuan lamang si Sandro at kitang-kita nito ang pagyayakapan nilang dalawa. Hinatid niya ang dalaga hanggang sa kwarto nito. Hinalikan muna niya ito sa mga labi bago nagtungo sa sarili niyang kwarto. Tulad ng napag-usapan nila ng dalaga, ay humanap nga sila ng tamang pagkakataon para kausapin ng papa niya tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit laging sablay dahil sobrang busy ng papa niya. At nag-out of town pa ito patungong Hong Kong. Isang buwan sa Hong Kong ang papa niya doon. Napapor sa kanilang dalawa ng dalaga dahil masosolo nila ang isa't isa. Buo na rin ang desisyon nilang dalawa
Na pagbalik ni Sandro ay sasabihin na talaga nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Kailan ba ang balik na Papa? May sinabi ba siya sa'yo? Tanong niya sa dalaga, isang araw habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Wala naman siyang sinabi, basta ang sabi niya lang ay 1 buwan siyang mawawala dahil sa trabaho. Tamang-tama, pagbalik ng Papa ay handang-handa na tayo para sabihin sa kanya ang totoo. Hindi ko maiwasang hindi kabahan, Rico, at isipin kung anong magiging reaksyon niya. Nakokonsensya ako dahil pakiramdam ko ay niloloko ko siya. Hindi mo niloloko ang Papa. Nagkataon lang na tayo talaga ang totoong nagmamahalan. Kaya ka lang naman nandito dahil binili ka niya sa mga umampun sa'yo. Wala tayong niloloko na tao, Mia. Nagmamahalan lang tayo. Kaya natin to nagawa at alam ko na maintindihan tayo ng Papa. Sana nga dahil hindi ko kakayanin kung magagalit at sasama ang loob niya sa akin. Kuya Rico? Mia? Anong ibig sabihin nito? May relasyon kayong dalawa? Niloloko niyo si Papa? Sabay pa silang napatingin sa bagong dating na si Olivia. Olivia, listen to me. So, paano mo sa akin ipapaliwanag to, kuya? Okay, huminahon ka muna. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat-lahat. At sana'y maintindihan mo kami ni Mia. Pinaliwanag nga niya sa kapatid ang totoo nilang ugnayan ni Mia na bago pa ito nabili ng kanilang Papa ay magkakilala na sila. Na sila talaga ang totoong nagmamahalan at walang makakapigil sa kanilang dalawa kahit ang Papa pa nila. Diyos ko naman, kuya. Kung kayo naman pala ni Mia magkarelasyon, edi sabihin niyo ang totoo kay Papa. Hindi yung ganito na niloloko niyo siya. Sasabihin naman namin sa kanya. Humahanap lang talaga kami ng pagkakataon. Sabihin niyo na habang maaga pa. Mas maganda kung kayo ang magsasabi sa kanya kaysa mahuli niya kayo. Mas masakit yon para sa kanya. I know. Salamat, Olivia. Wala yon. Pero hindi ibig sabihin nito natanggap ko na sa pamilya natin si Mia. Galit pa rin ako sa kanya. Mabait si Mia. Subukan mo siyang kaibiganin. Alam ko magkakasundo kayong dalawa. Susubukan ko. Nakahinga sila ng maluwag ni Mia nang iwan sila ni Olivia sa sala. Labis akong kinabahan doon, Rico. Ang akala ko isusumbong na tayo ni Olivia sa Papa mo. Mabuti na lamang at napakiusapan mo siya. Mabait naman niya si Olivia. Nagkataon lang na hindi magandang pagkakakilala niya sa'yo. Pero kapag nakilala ka niya ng lubusan, di ako magkakasundo kayong dalawa. Sana nga, Rico, dahil gusto ko rin siya maging kaibigan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating ang araw ng uwi ni Sandro. Nagulat pa ang dalaga dahil ang dami nitong pasalubong sa kanya. Gusto sana niyang tanggihan, ngunit hindi pumayag si Sandro. Pero Sandro, ang dami nito. Hindi ko talaga ito matatanggap. Tanggapin mo na, Mia, dahil para talaga sa'yo lahat ng mga yan. Nakakahiya na kasi sa'yo. Ang dami-dami mo nang naibigay at naitulong sa akin. Sobra-sobra na to. It's okay. Gusto ko to. Kaya please, tanggapin mo na. Bagamat nahihiya ang dalaga, ay tinanggap na lamang niya ang mga pasalubong sa kanya ni Sandro para hindi na ito magtampo pa sa kanya. Siya nga pala, Mia. Gusto ko, sa susunod na linggo yung pisahan na natin ang paghahanda para sa kasal natin. Ano? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? At saka yun naman talaga ang plano, naantala lamang dahil sa trabaho ko. Oo, pero hindi pa kasi ako handa magpakasal sa'yo at maging asawa mo. Naiiyak na tugon ng dalaga sa lalaki. Sapat ng ilang buwan na ibinigay ko sa'yo, Mia. Panahon na para pakasalan mo ko. No, Papa. Hindi magpapakasal sa'yo si Mia. Sabay pa silang napalingon kay Rico na ngayon ay palapit na sa kinaroroonan nila ni Sandro. Bakit naman? Dahil sa akin siya. Sa akin lang siya pwede magpakasal. Hindi sa ibang lalaki at mas lalong hindi sa'yo. Hinihintay ng binata na magalit sa kanyang ama, bagkus ay nanatili lamang itong kalmado. Hayaan mo kami magpaliwanag sa'yo, Sandro, pero maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na anak mo pala si Rico. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, Iha. Dahil bago kita binili, ay pina-background check muna kita at alam ko lahat-lahat tungkol sa'yo. Ha? Alam mo? Gulat na tanong ng dalaga kay Sandro. Oo, at alam ko rin na magkakilala kayong dalawa ni Rico na nililigawan ka niya. Maging ang pagmamalupit sa'yo namang kinikilala mong magulang. Binili kita sa kanila dahil gusto ko makawala ka sa pamilyang yon. Binili kita hindi para maging asawa ko, kundi para maging asawa ng anak ko. Gusto ko kasi na mag-asawa na siya dahil hindi na siya bumabata at dahil nalaman ko na ikaw ang gusto niya, kaya mas lalo kong ginusto na bilhin ka sa kanila. Mahaba nitong salaysay sa kanila.
Hindi sila makapaniwalang dalawa sa sinabing yun ni Sandro. Kung gano'n naman pala pa, bakit mo pinalabas na magiging asawa mo si Mia? Ginawa ko lamang yon para umuwi ka dito sa bahay. Dahil alam ko sa oras na malaman mo mag-aasawa na ako ng mas bata sa akin, ay hahadlangan nyo yon at hindi nga ako nagkamali. At isa pa, gustong gusto na talaga kitang bumalik dito sa bahay. Dahil namimiss na kita, anak. At tanging si Mia lamang ang magiging daan para bumalik ka dito. Biglang nakaramdam ng guilt ang binata dahil pinag-isipan niya ng hindi maganda ang sariling ama na walang ibang hinangad kundi ang kaligayahan niya. Hindi niya inaasahan na ito pa mismo ang gagawa ng paraan para mapasa kanya ang babaeng sinisinta. Niyakap niya ng kahigpit ang kanyang papa at labis-labis ang pasasalamat niya rito. Sorry pa kung pinag-isipan kita ng hindi maganda. Kung nagalit ako sa'yo dahil ang akala ko inagaw mo na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Paghingi niya ng tawad sa kanyang ama. Wala yun anak, bilang ama mo'y hangad ko ang iyong kaligayahan at si Mia nag-iisang kaligayahan mo. Sobrang salamat pa. You're the best. Nang maiwan sila sa sala ni Mia ay natatawa na lamang sila sa isa't isa. May patago-tago pa silang nalalaman na mas mautak naman pala sa kanila ang ama ni Rico. So paano ba yan? Malapit na pala kita maging asawa. Masaya ka ba? Hindi lang masaya Rico, kundi masayang masaya. Dahil sa wakas magiging asawa ko na ang lalaking nagpakita at nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko dito sa mundo. Mas mahal kita Mia. Dahil sa'yo nagising ang natutulog kong puso. Ginawa rin niya ng halik sa mga labi ang dalaga. Nang hindi makontento ay binuhat niya ito papasok ng kwarto niya. Hoy, saan mo ko dadalhin Rico? Sa kwarto ko, mag-honeymoon tayo. Nakangiti nitong tugon sa dalaga. Ay, pakasalan mo muna ako bago tayo mag-honeymoon. Napangiti na lamang ang binata sa tinura ng dalaga. Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng kwarto niya. Dahan-dahan niyang inihiga ng kama ang dalaga. I love you Mia. Hindi mo lang alam kung gaano ako ngayon kasaya. Dahil sa wakas, malaya na tayong dalawa. Hindi ko na kailangan mangamba pa na maagaw ka sa akin ng iba dahil laking ka na nga talaga. Napatunayan ko kung gaano talaga ako kamahal ng ama ko. Dahil hindi matutumbasan ng kahit ano itong ginawa niya para sa akin. Binili at tiniligtas niya ang babaeng pinakamamahal ko. Madamdaming wika ng binata. Napakaswerte ko dahil nakilala ko kayo mag-ama. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Mahal na mahal kita Rico. Sa'yo lamang ako ngayon at magpakailanman. Dahil itong puso ko sa'yo lamang titibok. Napangiti na lamang ang binata sa narinig ng mga kataga galing sa babaeng iniibig. Masuyo niyang inangkin ang mga labi nito. Ilang saglit pa ay kapwa na sila mga hubad at malayang dinadama ang isa't isa. Buong pagmamahal na nagpaubaya ang dalaga sa binata. Ilang saglit pa ay sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Kinabukasan, pagbaba ng dalaga ay nakasalubong niya si Olivia. Gusto sana niya itong iwasan, ngunit nagulat siya nang batiin siya nito na may ngiti sa mga labi. I'm sorry for everything. Alam ko na ang totoong kwento, Mia. Sorry kung nasabihan kita ng masasakit na mga salita at sorry din kung hinusgahan kita kaagad. Wala na yun sa akin, Olivia. Ang mahalaga ay okay na tayong dalawa ngayon. Tama nga si Kuya Rico, napakabait mo ate. Nagulat pa si Mia nang tawagan siya ni Olivia ng ate. Tinawag mo akong ate? Oo, dahil malapit ka na maging asawa ng Kuya Rico ko. At gusto pa kita mas lalong makilala, ate Mia. Masayang-masaya niyang ikunento sa binata ang magandang balita na okay na silang dalawa ni Olivia. Tulad niya ay masayang-masaya din ang binata dahil sa wakas natanggap na rin ni Olivia na magiging parte na siya ng pamilya Fuentebella. Isang hapon, isang bisitang hindi inaasahan ng dalaga na makikita niya. Walang iba kundi ang inay Marisa niya. Nakangiti siya nagbano rito, ngunit tinabig lamang ng babae ang kamay niya. Hindi ako nandito para makipagplastika sa'yo, Mia. Nandito ako dahil kailangan ko ng pera. Mayaman ka na ngayon, kahit magkano'y kaya mo akong bigyan. Huwag na huwag mo akong pagdadamutan dahil malaking utang na loob mo sa akin. Duro nito sa kanya. Nay, hindi pa po ako mayaman tulad ng sinasabi niyo. Opo, nakatira nga ako dito pero hanggang doon lang yon. Wala akong hawak ng malaking pera tulad ng inaakala niyo. Pero huwag po kayo mag-alala. May naitabi po ako rito, sa inyo na lang po. Iniwan niya saglit sa sala ang inay Marisa niya para kunin ang perang naitabi at ibigay rito. Nang makabalik siya ng sala, ay ibinigay niya ang pera sa ina-inahan.
Nagulat na lamang siya nang itapon nito ang pera sa pagmumukha niya. Walang hiya kang babae ka? Napakayaman na nakabili sa'yo, tapos bibigyan mo lang ako ng 5,000? Hoy Mia, mahiya ka naman sa akin. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. Pasensya na po, Nay. Yan lang po kasing naipon ko. Hayaan niyo, magtatrabaho po ulit ako para mabigyan ko po kayo ng pera. Gaga ka ba? Bakit ka pa magtatrabaho kung pagkayaman-yaman naman ang magiging asawa mo? Pwede ba gamitin mo yung utak mo? Hindi yung puro katangahan na lang ang alam mo. Hututan mo ng pera ang asawa mo at pagkatapos saka mo iwan. Wika nito sabay dampot sa pera nagkalat sa sahig. Pasensya na, Nay, pero hindi ko yun magagawa sa kanila dahil napakabuti nila sa akin. Pinaramdam nila sa akin ang salitang pagmamahal na hindi nyo pinaramdam sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Ngunit ni minsan ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal nyo sa akin bilang anak nyo. Ni hindi ko nga naramdaman na nag-aalala kayo sa akin tapos nagawa nyo pa akong ibenta. Bakit kayo ganyan sa akin? Dahil ba hindi nyo ko anak? Dahil ba hindi nyo ko kadugo at hindi ako galing sa inyo? Napahagulgol na lamang ang dalaga. Hindi niya napigilan pa ang sumabog sa sobrang sama ng loob para sa inang kinikilala. Samantala, natahimik na lamang bigla si Marisa. Wala siyang maisagot kay Mia. Siguro nga ay naging masama siyang ina sa dalaga. Siguro nga, ni kaunti ay hindi niya naiparamdam dito ang pagmamahal bilang isang ina. Hindi naman niya yun ginusto. Nagkataon lamang na yun ang kailangan niyang gawin para makalimutan ang mapait na nakaraan. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi niya mahal si Mia bilang anak niya dahil ang totoo ay mahal na mahal niya ito. Nagulat na lamang ang dalaga nang bigla siyang yakapin ni Aling Marisa ng kay higpit. Naririnig niya ang mahina nitong pag-iyak. Hindi siya makapaniwala na umiiyak ngayon ang kanyang inay sa balikat niya pa mismo. Nang bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya, ay hilam ng luha ang mga mata nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, Mia. Pero isa lang ang gusto kong malaman mo. Kung hindi ko man sa'yo maiparamdam ang aking pagmamahal bilang ina mo, ay hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Mahal na mahal kita, anak, at balang araw maiintindihan mo rin ako. Matapos sabihin sa kanya ang mga katagang yon ay mabilis siya nitong iniwan sa sala. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng kanyang inay. Ngunit nakita niya sa mga mata nito ang katotohanan sa mga salitang binitawan nito sa kanya. Nag-aalalang niyakap siya ng binata nang maabutan siya nito na umiiyak sa sala. Hey, what happened? May masakit ba sa'yo? Galing kasi dito si Inay Marisa eh. Gusto niyang bigyan ko siya ng maraming pera. Pero wala naman akong malaking pera na maibibigay sa kanya, kaya nagalit siya sa akin. Ang sakit-sakit lang, kasi kahit hindi ko siya tunay na ina, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ang gusto ko lang naman mahalin niya ako at ituring na totoong anak. Gusto ko maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Kung minsan nga napapatanong ako sa akin sarili, nasan nga kaya ang tunay kong mga magulang? Bakit nila hinayaan na mawalay ako sa kanila? Ayaw ba nila sa akin? Pero bakit? Hindi totoo yan, Mia. Walang mga magulang ang may ayaw sa kanilang anak. Baka may dahilan kaya nalayo ka sa kanila. Kung gusto mo talaga malaman ng totoo, tanungin mo ang Inay Marisa mo kung saan kanya nakita. Kung may idea ba siya kung sino ang mga magulang mo. Para maipahanap ko sila nang sa ganon masagot na lahat ng mga katanungan dyan sa isipan mo. Hindi na kailangan, Rico. Ayokong umasa sa wala at masasaktan na naman. Sapat na sa akin na inalagaan ako ni Inay Marisa. Gagawin ko lahat para mahalin ako ni Inay at ituring na totoong anak. Dahil sa nangyari ay nagpaalam siya sa binata na magtatrabaho ulit para may maibigay na pera sa mga magulang. Ayaw sana siyang payagan ni Rico ngunit mapilit siya. Ang balak niya ay magtrabaho bilang waitress sa bar ng kaibigan niya ngunit tumutol ang binata. Inalok siya nito na magtrabaho na lamang sa kumpanya ng papa nito. Nung una ay tumanggi siya. Dahil wala naman siyang alam sa trabaho ng private secretary. Ngunit mapilit ang binata kaya pumayag na lamang ang dalaga. Sinabi sa kanya ni Rico na may magtuturo naman sa kanya kaya hindi niya kailangan matakot na magkamali. Alam mo babe, kung ako lang masusunod kahit hindi ka na magtrabaho pa, bibigyan na lamang kita ng pera para maibigay sa kanila. Ayoko, nakakahiya na sa inyo. At saka ayokong abusuhin ang kabaitan niyo sa akin. Gusto ko ipinaghihirapan ko ang perang makukuha ko galing sa'yo dahil gusto ko maging patas sa'yo. Alam mo babe, mas lalo kitang minahal dahil lahat ng mga katangian ng isang babaeng hinahanap ko ay nasa sa'yo na. I love you. Sabay halik sa mga labi niya na ikinapula ng mukha niya. Teka Rico, huwag dito, baka bigla may pumasok at makita tayo.
Saway niya sa binata, sa halip na sundin siya nito ay muli na naman itong inangkin ang mga labi niya. Wala na siya nagawa pa kundi ang magpatianod na lamang sa gusto ng binata. Dahilan para mas lalo itong maging mapusok at mapaghanap. Sa bawat mga halik nito sa kanya, ay pansamantala namang napapawi ang mga agam-agam sa kanyang puso. Nang matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nila ng binata, ay dali-dali niyang dinampot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Nakita niya pa ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito habang siya naman ay aligaga sa ginagawa. Bakit ganyan ka makangiti? Kalma ka lang, babe. Hindi mo kailangan mataranta o magmadali dahil walang papasok dito hanggat hindi ko sinasabi. Nakakainis ka naman kasi, Rico eh. Wika niya sa binata sabay walkout. Naiilag na lamang ang binata habang pinagmamasdan ng dalaga papasok ng banyo. Sinadya niya talaga magpalagay ng sariling kwarto at banyo sa opisina niya. Dahil madalas siya mag-overtime at kadalasan ay sa opisina na rin siya natutulog. Nang bumalik ang dalaga ay nakabihis na rin siya. Niyaya niya itong kumain sa pinakamalapit na restaurant. Habang kumakain sila ay nakatanggap ng tawag ang dalaga galing sa kapatid nitong si Manilyn. May problema ba? Pinapapunta daw ako ni Inay sa bahay dahil may mahalaga itong sasabihin sa akin. So ano, pupunta ba tayo sa inyo pagkatapos natin kumain? Oo, Rico, dahil hindi ko pwedeng tiisin si Inay. Makalipas ang halos isang oras na biyahe ay nakarating din sila ng Navotas. Kaagad siyang pinagbuksan ng pinto ng kapatid. Nang makapasok sila ay tinanong niya si Manilyn kung nasaan ang inay nila. Sinabi nito na nasa kwarto, nagpapahinga dahil masama ang pakiramdam nito. Hintayin mo na lamang ako dito, kakausapin ko lang saglit si Inay. Wika niya sa binata. Okay, sige. Kung sakali man na magka-problema ka, tawagan mo ko agad ako. Nakangiti siyang tumango sa binata bago pinuntahan ang Inay Marisa niya. Kumatok muna siya ng 3 beses bago ito nagsalita. Pagkapasok ng kwarto ng inay niya ay nakahiga ito. Ang sabi po ni Manilyn ay masama ang pakiramdam niyo. Kamusta, Nay? May masakit ba sa inyo? Wika niya sa nag-aalalang boses. Huwag mo akong alalahanin. Simpleng trangkaso lamang to. Pinapunta kita rito dahil may mahalaga akong sasabihin sa'yo. At panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ano pong katotohanan? Alam ko na matagal mo nang gustong malaman kung sino talaga ang mga magulang mo. Napag-isip-isip ko na panahon na para sabihin ko sa'yo ang totoo tungkol sa totoo mong pagkatao. Talaga po, Nay? Kung ganon, sino po ang mga magulang ko? Nasaan po sila ngayon? Na-excite niyang tanong. Mia, anak, ako ang tunay mong ina. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo, kung pinalabas ko na ampun lang kita. Nagawa ko lamang yun dahil sa labis na galit ko sa iyong ama. Patawarin mo ako kung naging malupit ako sa'yo. Hindi ko yun sinasadya. Sa tuwing nakikita kasi kita, ay ang ama mo ang nakikita ko dahil magkamukha kayong dalawa. Kayo po ang tunay kong ina? Paano po yun nangyari? Naguguluhan tanong ng dalaga sa Inay Marisa niya. May kasintahan ako noon, yung papa mo. Isang gabi may namagitan sa amin dalawa at hindi sinasadyang mabuo ka. Ang akala ko ay pakakasalan niya ako. Ngunit hindi nangyari, bagkus tinakasan niya ako. Sumama siya sa mga magulang niya papuntang Canada at doon na sila nanirahan. Pinabayaan niya ako dito mag-isa, dahilan para itakwil ako ng mga magulang ko. Gustong-gusto kitang ipalaglag pero hindi ko magawa dahil malaking kasalanan yun sa Diyos. Kaya pinili ko na buhayin ka. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil naging kamukha mo siya. Kaya dahil doon, naging malayo ang loob ko sa'yo. Pinalabas ko na hindi kita anak. Hanggang sa magsama kami ng itiramil mo. Pagsasalaysay nito sa kanya. Sa totoo lang ay labi siya nagulat sa ipinagtapat nito sa kanya. Ngunit napagtanto niya na kaya pala sobra-sobra ang pagmamahal niya rito dahil tunay niya itong ina. Kahit na pinagmamalupitan na siya nito, ay patuloy pa rin niyang ipinagsisiksikan ng sarili niya. Ang akala niya noon ay dahil sa utang na loob, pero hindi pala. Dahil ang totoo ay nararamdaman ng puso niya ang tinatawag na lukso ng dugo. Gustuhin man niyang magalit sa kanyang ina ay hindi niya magawa dahil pagmamahal pa rin ang nananaig sa puso niya. Umiiyak niya itong niyakap ng napakahigpit. Nagpapasalamat pa rin siya sa inay niya dahil binuhay siya nito kahit na galit ito sa kanyang ama. Patawarin mo ang nanay ha? Pangako babawi ako sa'yo.
susulitin natin ang mga araw na hindi tayo masaya. Magsimula ulit tayo ng panibagong yugto. Ako, si Manilyn at ikaw. Mahal na mahal kita, Mia, kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Hindi niyo kailangang bumawi sa akin dahil matagal pang panahon ang pagsasamahan natin. Salamat anak, napakabuti mo. Sa kabila ng lahat ay nagawa mo pa rin akong patawarin. Dahil yun po ang tama kong gawin, Nay. Napag-alaman niya na ilang buwan na palang hiwalay ang inay at titay Ramil niya dahil nahuli ito ng inay niya na may ibang babae. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay alam niya na ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya at masaya siyang malaman na ang inay Marisa niya ang tunay niyang ina. Isang araw, isang sorpresa ang hindi niya inaasahan na matatanggap galing kay Rico. May sorpresa ka sa akin? Yes babe, kaya kailangan mo nang bumangon para magkita mo na. Pero Rico, hindi ko pa birthday ngayon para sorpresahin mo ako at mas lalong hindi pa natin anniversary. Ano ka ba naman babe? Kahit hindi birthday o anniversary ay pwedeng bigyan ng regalo. Kinilig siya bigla sa sinabing yun ni Rico. Dali-dali siyang bumangon at sumunod sa binata sa kabilang kwarto. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang inay at kapatid niya. Nakangiti niya niyakap ang inay at kapatid niya. Nagtataka pa siya dahil ang aga siyang dinalaw ng mga ito. Simula ngayon babe, dito natitira ang inay at si Manilyn. Dahil alam ko nag-aalala ka sa kanila. At least kapag nandito sila ay sama-sama na tayong lahat. Mas marami, mas masaya. Sa sobrang tuwa ay nayakap na lamang niya ang binata. Walang duda kung gaano siya nito kamahal dahil kahit hindi niya hilingin ay ibinibigay nito sa kanya. Maraming salamat Rico, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Umiiyak niyang wika sa binata. Alam ko kasi na gusto mo talaga silang makasama. Kaya lang ay nahihiya kang sabihin sa akin, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Next time babe, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha? Kung ano mang gusto mo at kung ano magpapasaya sa'yo. Mahal kita at gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo. Dahil gusto ko na lagi ka nakikitang masaya. Kapag nakikita kitang masaya ay masaya na rin ako. At kapag malungkot ka ay mas malungkot ako. Dahil pakiramdam ko ay wala akong magawa para pasayahin ka. Madamdamin nitong tugon sa dalaga na mas lalong nagpaantig ng puso nito para sa binata. Dahil sa ginawa ng binata ay mas lalo niyang itong minahal. Alam niyang kahit kailan ay hinding-hindi siya nito sasaktan. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman niyang buntis siya at alam niya magiging masaya ang binata sa good news na dala niya para rito. May good news ako sa'yo babe, di ako matutuwa ka. Nakangiti siya lumapit sa binata na kakarating lamang galing opisina. Talaga? Sabihin mo na, excited na akong malaman kung ano ang good news mo sa akin. Buntis ako, magiging daddy ka na. Wika niya sabay abot sa test result ng check-up niya. Nakita niya ang malapad ng ngiti sa mga labi ng binata. Sa gulat niya ay binuhat siya nito at inikot-ikot. Nang mapagod ito ay saka naman siya pinaliguan ng maliliit na halik sa mga labi. Thank you so much babe, napakasaya ko ngayon dahil sa wakas magiging daddy na ako. Ang babing to ang mas lalong magpapatibay sa ating pagmamahalan. Mahal na mahal kita Rico, napakaswerte ko dahil nakilala ko ang isang katulad mo. No babe, mas maswerte ako sa'yo. Dahil nakilala kita, dahil kung hindi, ay baka tumandang binata na ako. Sabay pa silang nagbalik tanaw kung paano sila nagkakilala at kung paano sila na-develop sa isa't isa. Dahil nga sa buntis na si Mia, kaya minadali na nila ang kanilang kasal. Sa halip na sa susunod na taon, ay ginawa na lamang nila bago matapos ang taon, na hindi naman tinutulan ng kanilang mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga araw. At dumating na ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Habang kinakasal silang dalawa, ay muling nagbalik sa kanila ang lahat, lalo na ang unang araw ng kanilang pagkikita. Isang gabi, habang nakahiga silang mag-asawa, ay napansin niya na titig sa kanya ang asawa, na pinagtaka niya. Babe, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Siguro nagagandahan ka sa akin, no? Biro niya sa lalaki habang pinipigilan ng matawa. Siyempre naman babe, maganda ka sa paningin ko. Kaya mo nga nabihag ang kinatutulog na damdamin, di ba? Parang naisip ko lang, hindi ba sumagi sa isipan mo makilala ang iyong ama? Napapabuntong hininga ng malalim si Mia bago nagsalita. Sa totoo lang, dati yan ang gustong-gusto ko. Pero nang malaman ko mula kay ina yung ginawa niya, ay nasabi ko na lamang sa aking sarili na okay lang,
kahit hindi ko na siya makilala pa. Gusto ko siyang sisihin sa mga nangyari sa akin. Pero alam kong mali yun, kaya para sa akin mas maganda na sigurong wag ko na lamang siyang makilala pa. Naiintindihan kita, babe, kung bakit yan ang nararamdaman mo. Pero walang masama kung susubukan mong kilalanin ng iyong ama. Tatandaan mo lagi na lahat na nangyayari ay may kaakibat na dahilan. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Mia bago isiniksik ang sarili sa asawa. Matuling lumipas sa mga araw, dumating na ang kabuwanan ni Mia. Ilang araw na lamang at isisilang na niya ang kanyang panganay na anak. Kaya todo pag-aalaga ang ginagawa sa kanya ni Rico na nagpadagdag lalo ng pagmamahal niya sa lalaki. Daig pa niya ang may sakit kung aalagaan siya nito. Dahil sa mga ginagawang yun ni Rico ay mas lalo niya itong minahal at alam niya sa kanyang sarili na hindi siya matutulad sa inay niya. Dahil hindi siya iiwan sa ere ni Rico dahil sobra-sobra ang pagmamahal nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating na ang araw ng panganganak niya. Sa awa ng Diyos ay ligtas niyang nailabas si Baby Dominic. Walang katumbas na kasiyahan ang kanyang nadarama dahil kompleto ang buong pamilya nila. Ngunit hindi niya inaasahan na may sorpresa palang nakahanda sa kanya si Rico. Natutuwa siya sa asawa dahil hindi ito nauubusan ng sorpresa sa kanya. Walang oras at araw na hindi siya nito pinapasaya dahilan para mas lalo niya itong mahalin. Ano na naman yan? Kinikilig niyang tanong sa asawa. Hindi ano, kundi sino? Napatingin siya bigla sa asawa nang ngingiti-ngiti sa kanya. Ready ka na ba malaman kung sino ang sorpresa ko sa'yo? Nakangiti siyang tumango sa asawa. Narinig niya pang pumalakpak ito ng 3 beses na sa tingin niya ay isang hudyat yon. Tama nga siya dahil biglang bumukas ang pintuan at mula roon ay iniluwang isang may edad na lalaki na nasa 50 plus na siguro ang edad. Sino siya? Nagtataka niyang tanong kay Rico. Siya yung ama mo, Mia. Nakangitin tugon sa kanya ng asawa. Napatingin siya sa Ginoo na ngayon ay nasa kanyang harapan na nakita ang mga luhang tumutulo sa mga mata nito. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya na ngayon ang kanyang ama. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay nawala biglang hinanakit niya sa kanyang ama lalo na nang yakapin siya nito. Ganun pala ang pakiramdam ng isang anak kapag niyakap ng ama, nakakagaan ang pakiramdam. Humingi ito ng tawad sa kanya, pati na rin sa inay Marisa nito. Ipinaliwanag nito ang tunay na dahilan kung bakit nito nagawang iwan ng inay niya. Gustuhin man niyang magalit sa ama ay hindi niya naginawa, bagkus pinili na lamang niya itong patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon. Masaya siya dahil sa wakas kompleto na ang pagkatao niya. At dahil yun sa asawa niya na wala nang ginawa kundi ang pasayahin siya. Ginawaran niya ito ng halik sa mga labi, tanda ng pagmamahal niya rito ng walang hanggan.